Sinugod si tita sa isang ospital na hindi ko na sasabihin kung saan. Basta ang alam ko ay medyo luma na ang ospital na yun, mapa elevator, hagdan at mga pasilyo nito. Karamihan ng kwarto ron ay mababakas ang kalumaan, pero ito lang ang ospital na pinakamalapit sa tinitirhan namin nila tita. Cecilia, ibili mo nga muna ang tita mo ng mga prutas sa labas dahil wala na tayong stock dito, sabi ni mama na kapatid ni tita. Siya ang kasama ko ngayon sa pagbisita sa ospital dahil may trabaho ako tuwing gabi at sila ate at kuya naman ay magbabantay mamaya sa kanya. Tumango ako saka lumabas ng kwarto. Naglakad ako sa mahabang hallway. Sa gilid ay may konting bakbak na rin ang mga pintura. Luma na talaga. Sa paglalakad ko ay may naaninag ako bandang dulo. Isang babaeng nakatayo paharap sa akin. Madilim at nakayuko siya. Patay sindirin kasi ang ilaw banda dun sa pwesto niya. Kaya hindi ko masyadong maaninag ang itsura niya. Akala ko ay may hinihintay lang siya sa tapat ng pintuan ng kwarto. Doon kasi siya malapit nakatayo. Patuloy pa rin ang pagpatay-sindi ng ilaw. Nakakaramdam ako ng konting takot. Pero mas nanaig sa akin ang tapang. Saka dapat akong mas matakot kay mama. Dahil kapag pinairal ko, ang takot ko ay hindi ko maibibili ng prutas si tita at bubungangaan na naman ako ni mama. Nang malapit na ako sa pwesto niya ay bigla niyang nagsalita. Napahinto ako sa paglalakad. "Miss, saan ba dito ang kwarto ni Regina?" Tanong ng babae sa akin. Medyo tumindig ang balahibo ko. Pero hindi ko lang pinansin. Nilapitan ko lang. "Nako miss, pasensya na po kayo ha. Pero hindi ko po alam eh. Hindi ko kasi kilala yung Regina na sinasabi nyo. Pero pumunta na lang po kayo dun sa baba. May mga nurse doon. Sa kanila na lang po kayo magtanong." Sagot ko sa babae. "Nasaan si Rina?" "Miss, asan siya?" Muli niya akong tinanong. Miss, hindi ko nga po alam at hindi ko kilala yung Regina sinasabi nyo. Magtanong na lang po kayo sa baba." Nakaramdam na ako ng inis. Bakit kaya ang kulit niya? Hindi ba niya naririnig ang sinasabi kong hindi ko kilala yung Regina na yun? Sa sobrang pagkairita ko ay iniwan ko na siya at nagdiretso ako sa elevator. Matapos ako makabili ng prutas na pinabibili ni tita, ay nakakita ko ng isang nurse sa may bandang lobby. Tinawag ko at tinanong ito, "Nurse, may kilala po ba kayong Regina? May naghahanap po kasi sa kanyang babae. Mukha po yatang hindi niya alam kung saan ang room na hinahanap niya." Tanong ko sa nurse. Ngumiti ang nurse sa akin na parang nakakaloko. "Regina ba kamo? Kilala ko siya. Kaya lang matagal nang patay yun. At yung babae naman na sinasabi mong naghahanap sa kanya, mahaba bang buhok, saka nakalabgaw ng pang-hospital?" Tanong ng nurse sa akin. "Opo, yun nga po. Mukha po kasing kanina pa yung naghahanap. Kawawa naman. Saka patay na yung Regina na hinahanap niya." Gulat kong tanong. "Oo, sa mismong hallway ng ospital kung saan mo nakita yung babae na yun. Pinatay si Regina. At miss, hindi ka maniniwala sa sasabihin ko pero
Yung babaeng yun na nakikita mo sa hallway, siya ang mismong pumatay kay Regina. Binaril niya si Regina. Pabulong na wika ng nurse sa akin habang nanlalaki pa ang mga mata ko sa pagkukwento niya. Nagulat naman ako sa natuklasan ko. Pero mas lalo akong kinabahan at natakot ng gusto ng biglang tumawa ng malakas ang nurse. Halos hawak niya na ang tiyan niya. Siguro, niloloko lang ako nito. Naisip ko na lang na, ganun po ba? Paano pag nakita ko po ulit siya sa hallway at magtanong po uli, anong sasabihin ko? Sinakyan ko na lang ang trip ng nurse. Akala ko kasi niloloko niya lang ako eh. Pagtatanong kong muli dahil nagsisimula na akong kilabutan sa nalaman ko at mismong inaasal ng nurse na yun sa harap ko. Muli akong nagtaka sa reaksyon ng nurse. Biglang bumakas ang galit sa mukha niya. Halos lumabas na ang litid niya sa liig at namumula na siya sa galit. Sumisigaw siya sa mukha ko. Wala kang sasabihin sa kanya. Walang hiya siya. Baliwang babaeng yun. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Binaril niya ako sa tiyan sa mismong hallway. Siraulong babaeng yun. Sambit sa akin ng nurse na labis akong kinabahan. Tinuro niya pa ang tiyan niya ng puro dugo na nanggagaling sa butas nito. Nasa tingin ko ay butas na nanggaling sa isang bala ng baril. Mukhang ito nga ang babae sa hallway.